Isang araw, bigla na lamang niyang natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang kakaibang silid na napapalibutan ng mga lumang telepono na nakakabit sa mga dingding. Sa harap niya ay may isang itim na telepono na may maliit na papel na nakadikit dito kung saan nakasulat ang isang numero. Walang babala, biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin ito ni Ri, isang robotikong boses ang bumati sa kanya at sinabing siya ay malapit ng ma-royal flush. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Dahil sa kuryosidad, dinala niya ang numerong nakasulat sa papel. Pagkatawag niya, nagsimulang tumunog ang lahat ng telepono sa paligid niya. Bawat isa ay paulit-ulit na nagsasabi ng parehong mensahe, malapit ka ng ma-royal flush. Pagkatapos noon, nagsimulang bumuhos ang tubig mula sa receiver at ang buong silid, nakakaiba dahil wala itong pinto, ay nagsimulang bumaha. Nagsimulang magpanik si Ri. Tumingala siya at nakita niya ang isang inidoro na nakakabit sa kisame na nagbigay sa kanya ng isang kakaibang ideya. Naisip niya na baka kung maabot niya ang inidoro at mabigyan ito ng flush, maaaring maubos ang tubig. Gamit ang mga telepono bilang hagdan, umakyat siya patungo sa inidoro, ngunit walang hawakan para i-flush ito. Ito pala ay isang patibong, isa na namang panlilinlang. Patuloy na tumataas ang tubig at tila malapit na ang kamatayan. Ngunit naalala niya ang orihinal na numerong nakita niya na nagbigay sa kanya ng panibagong ideya. Bumaba siya muli at tinawag muli ang numerong iyon gamit ang ibang telepono at biglang bumukas ang isang lihim na kompartimento. Sa loob nito ay ang nawawalang hawakan ng inidoro. Ikinalakip niya ang hawakan, binuksan ang flush ng inidoro sa kisame at mabilis na nawala ang tubig. Ligtas si Ri. Pagkatapos nito, nabunyag ang totoo. Hindi naman talaga siya nasa panganib. Lahat ng kanyang naranasan ay bahagi ng isang high-tech na virtual reality survival game. Si Ri ay nasa loob ng isang ear gaming center kung saan ang mga tao ay naglalaban sa mga komplikado at sobrang makatotohanang simulation. Kakapos lang niya ng isa sa mga ito. Matapos ang laro, umuwi si Ri. Kasama niya sa bahay ang kanyang ama na si Chris na siyang nagpalaki sa kanya mag-isa matapos pumanaw ang kanyang ina noong siya ay bata pa. Nang gabing iyon, naghapunan ang mag-ama na nag-enjoy sa isang mapayapang sandali. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Bandang hating gabi, isang malaking pangyayari ang naganap. Isang electromagnetic pulse ang pumatay sa buong grid ng kuryente. Nawalan ng kuryente, namatay ang internet at ang buong lungsod ay bumagsak sa ganap na kadiliman. Sinubukan ni Chris na manatiling kalmado at sinabi kay Ri na marahil ito ay isang maliit na problema lamang at maaayos din agad, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon. Napansin ni Ri na nasira ang kanyang computer dahil sa electrical surge. At kahit na naapula niya ang isang maliit na apoy, hindi na ito magagamit. Nagsindi si Chris ng isang lampara at nagbiro na baka ito na ang magandang panahon para mag-disconnect muna sa mga telepono at screen. Ipinakita niya kay Ri ang ilang lumang larawan ng kanyang yumaong ina at ang dalawa ay nakatulog sa sopa. Bandang hating gabi, nagising si Ri at nakarinig ng kakaibang ingay mula sa bodega na nakakabit sa kanilang bahay. Sa halip na gisingin ang kanyang ama, nagpasya siyang mag-imbestiga mag-isa. Doon niya natagpuan ang isang lumang aklat na may pamagat na radio flash na nagpapaliwanag tungkol sa konsepto ng mga EMP o electromagnetic pulses na maaaring sirain ang lahat ng makabagong teknolohiya. Nalaman niya na ang bodegang ito ay dating pag-aari ng kanyang lolo, si Frank. Siya ay isang siyentipiko na gumugol ng maraming taon sa pag-aaral ng mga fenomenong ito. Bagaman buhay pa si Frank, siya ngayon ay nakatira sa malayong kabundukan, nakahiwalay sa mundo. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala, naghanap si Ri sa bodega at natuklasan ang isang lumang radyo na nakatago sa ilalim ng isang tela. Dahil wala ng mobile network, ang radyong ito ang tanging paraan upang makontak si Frank. Sa kabutihang palad, gumagana pa ang radyo at dati nang itinakda ni Frank ito sa kanyang pribadong frequency. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang boses ay narinig sa radyo. Labis ang kaginhawahan ni Ri. Naabot pa rin niya si Frank. Matapos maitatag ang komunikasyon sa radyo, nakausap ni Ri ang kanyang lolo na si Frank na labis ding gumaan ang loob nang marinig siya. Matagal nang inasahan ni Frank ang kalamidad na ito. Ipinaliwanag niya na ang EMP attack ay simula pa lamang ng isang bagay na mas masahol pa. Ang lipunan ay guguho, babala niya, at ang mga tao ay magiging marahas. Mawawala ang mga supply at kakalat ang kaguluhan. Sinabi niya kay Ri na dapat silang pumunta ng kanyang ama na si Chris sa kanyang kinaroroonan sa kabundukan. Doon ay handa na ang lahat, pagkain, tirahan, seguridad. Ito na lang ang tanging ligtas na lugar. Pinadalhan ni Frank sila ng isang mapa at pinaalalahanan si Ri na ang emergency radio ay gumagana lamang sa loob ng 5 metrong radius. Konti na lang ang natitirang baterya kaya naputol ang kanilang komunikasyon. Malinaw na matagal nang naghahanda si Frank para sa sandaling ito. Kinabukasan, ginising ni Ri ang kanyang ama at ipinaliwanag ang lahat. Noong una, nag-alinlangan si Chris. Naniniwala siya na si Frank ay nagpaparanoid lamang, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit nang magpumilit si Ri at sinabi kung gaano kaseryoso si Frank, nag-atubili si Chris na sumang-ayon na makipag-usap man lang kay Frank. Nang marinig mismo ni Chris ang babala ni Frank na ito ay hindi lamang isang power outage, kundi isang malawakang EMP attack, natanto niya na totoo ang panganib. Inilarawan ni Frank kung paano guguho ang lipunan sa loob ng 3 araw. Magkakaroon ng pagnanakaw, panik at karahasan. Pinilit niya silang mag-impake at
magsimulang pumunta sa kabundukan kaagad. Sa wakas ay tinanggap ni Chris ang plano. Kahit na magkamali si Frank, hindi bababa sa sila ay magiging ligtas at maaari naman silang bumalik anumang oras. Kaya nag-impake sina Chris at Ree ng mahahalagang gamit at sumakay sa kanilang sasakyan gamit ang mapa na ibinigay ni Frank bilang gabay. Habang sinisimulan nila ang kanilang paglalakbay, ang mga bagay-bagay ay nagsisimula ng gumuho sa kanilang paligid. Ang lungsod ay puno ng kalituhan at tensyon. Nagaganap ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga mamamayan at pulis. Ang mga tao ay nagiging desperado dahil sa kawalan ng kuryente, internet at pagkain. Mabilis na kumakalat ang mga alingawngaw. Ang iba ay naniniwala na ang Estados Unidos ay inatake ng isang dayuhang bansa. Sinubukan ng gobyerno na pakalmahin ang mga tao, ngunit tumataas ang panik. Huminto sina Chris at Ree sa isang lokal na tindahan upang bumili ng ilang supply, ngunit ang lugar ay naluot na. Ang mga hula ni Frank ay nagkakatotoo. Unang araw pa lamang at ang lipunan ay nasisira na. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho, ngunit ang mga kalsada ay puno ng trapiko at kalaunan ay naaksidente sila sa highway. Ang highway ay naharang ng isang nakabaligtad na truck. Isa-isa, sinimulan itong linisin ng mga tao mismo, desperado na makaalis. Pagdating ng gabi, napagod si Ree at nakatulog sa sasakyan. Ngunit nang magising siya, napagtanto niya na si Chris ay nalampasan ang isang liko. Maling ruta ang kanilang tinahak. Habang sinubukan niyang ituwid siya, si Chris ay na-distract at ang kanilang sasakyan ay bumangga sa isang kanal. Pareho silang nawalan ng malay. Pagsapit ng umaga, nagising si Ree at nakita na ang kanilang sasakyan ay bumagsak sa isang puno. Ang kanyang ama ay buhay ngunit malubha ang mga sugat. Dahil wala ng paraan upang maayos ang sasakyan, iniwan nila ito at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad. Samantala, si Frank, ang lolo ni Reese, ay naghihintay ng may pagkabalisa sa kabundukan. Ayon sa kanyang kalkulasyon, dapat ay nakarating na sila noon. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang kanyang pag-aalala. Bumalik sa daan, nahihirapang lumakad si Chris. Nagmungkahi si Reese na magpahinga sila malapit sa isang maliit na sapa at kumuha ng tubig. Dito niya nalaman kung gaano kalubha ang kanyang mga pinsala. Basag na tadyang at isang malubhang sugat sa braso. Itinago pala ni Chris ang sakit. Nag-aalala, ginamot ni Ree ang kanyang braso. Sinusubukang mapanatili ang kanyang kalmado. Nagpatuloy sila pagkatapos ng maikling pahinga, ngunit mabilis na naubos si Chris. Siya ay bumagsak at sinabihan si Ree na humingi ng tulong. Takot ngunit determinado, nag-isa nang umalis si Ree. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang kalapit na bukid, tahanan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Fine. Nakiusap siya ng tulong. Pagdating ni Finn kasama ang kanyang truck, si Chris ay wala ng malay dahil sa panloob na pagdurugo. Dinala nila siya sa bahay, ngunit dahil walang telepono, kuryente, o malapit na ospital na gumagana, kakaunti lamang ang maaaring magawa. Pagsapit ng gabi, pumanaw si Chris. Labis na nawasak si Reese. Nagsimula silang maglakbay upang mabuhay, ngunit ang kanyang ama ay nagbuwis ng kanyang buhay sa proseso. Kinabukasan, tinulungan siya ni Fine na ilibing si Chris sa isang tahimik na lugar sa likod ng bukid. Dahil sa kanyang kalungkutan, inalok ni Fine na tulungan siyang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kanyang lolo. Si Ree, na ngayon ay lubhang malungkot at nag-iisa, ay tinanggap ang alok. Bumalik sa kabundukan, si Frank ay naghintay ng sapat na. Nag-aalala para kay Ree at Chris, umalis siya sa kanyang kanlungan upang hanapin sila. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanilang bumagsak na sasakyan na bumangga sa isang puno. Ang mga mansa ng dugo sa isang basahan sa malapit ay nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. May maling nangyari. Sinundan ni Frank ang bakas at kalaunan ay narating ang bukid kung saan si Reese ay humingi ng tulong kanina. Bahay ito ni Finn, ang parehong lugar kung saan namatay si Chris noong nakaraang gabi. Nang walang makitang tao, pumasok si Frank ng may puwersa. Sa loob, natagpuan niya ang dugo sa sopa at isang litrato na nagpapahiwatig ng koneksyon kay Ree. Sa likuran, natagpuan niya ang isang bagong libingan. Kahit na hindi niya alam kung sino ang nakalibing doon, ang lugar na ito ay nagkumbinsi sa kanya na may malaking mali. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Samantala, sa daan, si Ree at Fine ay nakasalubong ang isang estranghero na senyasan sila para sa tulong. Dahil may naramdaman siyang kahina-hinala, itinago ni Fine si Ree sa likod ng truck. Tama ang kanyang kutob. Biglang naglabas ng baril ang lalaki at binaril si Fine. Itinapon niya ang bangkay at ninakaw ang trailer. Hindi alam ng lalaki na si Ree ay nagtatago pa rin sa loob. Si Ree, na paralisado sa takot, ay tahimik na nanonood mula sa kanyang taguan. Ang trailer kalaunan ay huminto sa isang repair shop. Sinimulan ng lalaki na kumuha ng gasolina, ngunit bago siya makapagpatuloy, isang mabagsik na mangangaso ang dumating at binaril siya ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Ree ang pagkakataong makatakas. Tumalon siya mula sa trailer at tumakbo papasok sa kabubatan, ngunit panandalian lamang ang kanyang kaginhawahan. Nakita siya ng mangangaso at mabilis siyang nahuli. Isiniksik niya siya sa isang sako at dinala sa kanyang malayong kubo sa gitna ng kabubatan. Nang magkamalay si Ree, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang matandang babae na tila may kaguluhan sa pag-isip. Ang babaeng ito ay ang ina ng mangangaso at nakatira sila ng mag-isa sa liblib na lugar. Malamig at mahigpit, sinabi niya kay Ree na pumasok siya sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot at dahil doon ay may presyo siyang babayaran. Habang naghahanap, natagpuan ni Frank ang bangkay ni Fine sa tabi
ng kalsada. Nakilala niya ito mula sa isang larawan na ipinakita sa kanya ni Reese kanina at natanto niya na si Ree ay nasa malubhang panganib na ngayon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tumalon siya pabalik sa kanyang truck at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap ng may pagkaapurahan. Samantala, sa kubo, nagsimulang magsalita ang matandang babae kay Ree tungkol sa kanyang pamilya. Inihayag niya na ang kanyang dalawang anak na lalaki ay sina Billy, isang marahas at siraulo na mangangaso, at si Quinn, isang tahimik at malihim na bata na halos hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Si Ree ay naging isang bilanggo na ngayon sa kanilang baliw at nakahiwalay na mundo. Malamig na inamin ng babae na dati niyang binubugbog si Billy nang walang dahilan noong siya ay bata pa, marahil kaya siya naging ganito kawalang tatag. Sinubukan ni Ree na makipag-usap sa kanya, ipinaliwanag na ang kanyang ama ay namatay lamang at kailangan niyang marating ang kanyang lolo na naghihintay sa kanya sa kabundukan. Ngunit ang babae ay walang pakialam at sinabing walang tutulong sa kanya. Nang gabing iyon, pinilit si Ree na matulog sa attic. Bagaman walang sinabi, lihim siyang nagplano ng kanyang pagtakas. Nang tahimik na ang bahay, lumabas siya ng attic, ninakaw ang mga susi ng babae, binuksan ang pinto sa harap at tahimik na lumabas. Ngunit ang matandang babae ay mas alerto kaysa sa tila. Nakita niya si Ree na tumatakas at agad na ipinadala si Billy upang habulin siya. Hindi nakalayo si Ree bago siya naabutan ni Billy, pinalo siya ng walang malay at kinaladkad pabalik. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa loob ng isang sako. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakagapos. Mabilis niyang napagtanto na itinali siya ni Billy sa isang puno, ginagamit siya bilang pain. Makalipas ang ilang sandali, isang baboy ramo ang sumugod patungo sa kanya, ngunit binaril ito ni Billy sa tamang oras. Hindi niya sinasadyang kainin siya ng hayop. Ginamit lang niya siya bilang buhay na pain. Matapos patayin ang baboy ramo, dinala niya si Reese pabalik sa kubo, ngunit pinanatili siyang nakatali upang maiwasan ang isa pang pagtakas. Ikinalok ni Billy siya sa isang maliit na silid sa loob ng isang buong linggo. Nang sa wakas siya ay pinalaya, ang matandang babae ay nagharap sa kanya ng isang nakababahalang alok. Gusto niyang manatili si Ree at maging asawa ni Billy. Dahil sa takot, galit na tumanggi si Ree, ipinahayag na mas gugustuhin pa niyang mamatay sa silid na iyon kaysa magpakasal sa isang taong baliw. Matapos tanggihan ang baluktot na alok, si Ree ay ikinulong muli sa maliit na silid. Sa pagkakataong ito ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos, ngunit tumanggi siyang manatiling nakulong sa bangungot na ito. Nang gabing iyon, pinalaya niya ang kanyang sarili at sinubukang tumakas muli, ngunit hindi bumukas ang pinto. Sa sandaling iyon, lumitaw si Quinn, ang mahiyaing anak na hindi katulad ng iba sa kanyang pamilya. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Hindi tulad ng kanyang kapatid at ina, gusto ni Quinn na tumulong. Ang dalawa ay tahimik na lumabas. Dahil alam ni Quinn ang lupain, ginabayan niya sila sa kabubatan sa ilalim ng takip ng kadiliman. Pagsapit ng umaga, natuklasan ni Billy na wala na sila at sinimulan silang habulin. Bilang isang bihasang taga-subaybay, mabilis niyang sinundan ang kanilang mga baka sa kabubatan. Samantala, sina Ree at Quinn ay nagpatuloy, nabubuhay sa mga ligaw na berry at sinusubukang magtago. Kalaunan, nakarating sila sa isang bangin kung saan si Quinn ay nadulas at muntik ng mahulog, ngunit hinila siya ni Ree sa kaligtasan. Pagkatapos, nakita nila si Billy na papalapit na nagpilit sa kanila na tumakas muli. Nakarating sila sa isang makitid na tulay na yari sa troso sa ibabaw ng isang malalim na bangin. Habang tumatawid sila, naabutan sila ni Billy at nagpaputok, ngunit ang dalawa ay halos nakatakas at nakarating sa isang lawa. Habang papalapit si Billy, sumisid sila sa ilalim ng tubig at nagtago. Nang wala na siya, lumabas sila at nagpatuloy sa pagtakbo sa kabilang direksyon. Gayunpaman, hindi nagtagal si Billy. Pumalibot siya at sa kalaunan ay nakita si Quinn. Nagkaroon ng away at nahulog ang baril ni Billy sa panahon ng pakikibaka. Ito ay nahulog mismo sa harap ni Ree. Noong una, nag-freeze siya, takot at hindi sigurado kung kaya niyang pumutok ng baril. Ngunit habang si Billy ay naghahanda na patayin si Quinn, natagpuan ni Ree ang kanyang lakas ng loob. Bago siya pumutok, isang putok ng baril ang narinig at si Billy ay bumagsak na patay. Ngunit ang putok ay hindi mula kay Ree. Ito ay mula sa kanyang lolo, si Frank, na sa wakas ay nasubaybayan sila. Labis ang emosyon ni Ree at nyakap niya ito ng mahigpit. Makalipas ang ilang linggo, makikita natin si Ree, Quinn, at Frank na magkasamang naninirahan sa kabundukan. Ang mundo sa labas ay nagpapagaling pa rin mula sa EMP disaster. Ang mga lungsod ay magulo at ang kaguluhan ay nananatili. Isang araw, habang nag-scroll si Quinn sa ipad ni Reese, ito ay nagliwanag ng dose-dosenang mga notifikasyon, hudyat na ang internet ay sa wakas ay bumalik na. Ngunit si Ree, na ngayon ay nakaangkop sa kanyang tahimik na buhay sa bundok, ay hindi nagmamadaling magbalik konekta. Kung siya ba ay babalik sa lumang mundo o mananatili sa bago, ay nananatiling hindi tiyak. At doon tahimik na nagtatapos ang kwento.